In Osam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas ng mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome ang mohatod sa pagkaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, resolusyon nga momentenar sa mga primary lines sa Samuel C2 giduso ni Honorable Waminal. Tensyon sa kinatibuk-ang sidlakan na sinati sa lokal pinaagi sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Rekmar Atis, bagong naong sa Porpolyam, kontrata, formal nang gipirmahan. Educational assistance sa mga OPOP beneficiary alang sa first quarter sa 2026, gi-release na. Mga barangay o household sa Usamis nga mituman sa hapag contest, gipasidunggan. One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Resolusyon nga momentenar sa mga primary lines sa Samuel C2 giduso ni Honorable Sunny Waminal. Malaumon si Honorable Sansu Sunny S. Waminal Jr. nga aksyonan gilayon sa mga pamunuan sa Misamis Occidental 2 Electric Cooperative o MUELC-2 ang resolusyon nga iyang giduso. Kini may labot sa pag-awhag sa pamunuan sa MUELC-2 nga subayon o ayuhon ang mga linya, mga pasilidad o mga metrohan aron mahatag ayon sa mga miyembro konsumante ang makatagbaw nga serbisyo. Iyang gipasabot nga sa resolusyon nga ang regular monitoring, obstacle clearing o replacement sa mga linya nga adunay bikil. Wala lang kini magtumong sa katagbawan sa serbisyo sa mga konsumante, apan epektibo sab kining aksyon aron makalikay og layo sa disgrasya ang publiko nga mugna sa linya sa kurente. Sama sa makurintihan, matumbahan og poste, masablayan sa nalaylay nga mga service drop wire o mga line sparking nga moresulta og sunog. Kini nga resolusyon ni Honorable Sunny Waminal giaprubahan sa konseho sa second and final reading atol sa ulahing regular session niadtong Marso 10. In addition, electrical distribution lines, transformers, and meters, when not properly inspected and maintained, may pose potential dangers such as fire hazards, electrocution, power interruptions, and damage to both public and private properties. It becomes necessary to promote preventive measures through regular inspection and maintenance of these electrical facilities. Lastly, Madam Chair, the month of March is observed as Fire Prevention Month. Hence, this proposed resolution seeks to highlight the importance of fire safety awareness and encourage the Misamis Occidental 2 Electric Cooperative MUELC-2 to conduct a comprehensive maintenance and safety check of its electrical distribution lines, facilities, and meters within the city of Osamis to help prevent possible electrical-related incidents and ensure the protection of life and property.
So based on the grounds, Madam Chair, before I move for the second and final reading, with the kind indulgence of my colleagues, if there will be no objection, if none, I commend this ordinance to pass on second and final reading, waiving the terrors of this Sangguniang. One TV News Break. Samtang tensyon sa kinatung-ang sidlakan na sinati sa lokal pinagi sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang nagpadayong panagbangi tali sa Estados Unidos o Iran, nagpadayon sa paghatag o kakulba sa ekonomiya sa kalibutan nga nagpahinabo sa dagkong pagsaka sa presyo sa lana sa international nga merkado. Samtang nagsaka ang presyo sa krudo, ang mga lokal nga konsumidor o ang sektor sa transportasyon sa Osami City nagsugod na sa pagbati sa bugat nga palasunon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang mga lokal nga motorista o mga driver sa public utility nagpahayag og laum nga kabalaka nga nag-ingon nga ang makanunayon nga pagsaka sa gasto sa sugnod direktang nakaapekto sa ilang adlaw-adlaw nga kita og sa kinatibok ang gasto sa panginabuhi. Niadtong Marso 10, 2026, unang arangkada sa dakong oil price hike. Mao kini ang mga presyo sa lana nga namonitor sa mga dagkong istasyon sa Osami City. Ang mga grupo sa transportasyon o mga lokal nga driver na nawagan alang sa malinawon nga resolusyon sa international nga kasabok. Naglaom nga ang pag-ubos sa tensyon sa kalibutan sa ngadto-ngadto makapaistibol sa presyo sa lana o makahatag og gikinahanglan nga kahupayan sa mga sumasakay sa katawhang Pilipino. One TV News Break. Samtang Ricmar Ates bagong naong sa Purpuliam, kontrata formal nga gipirmahan. Formal nang gilusad isip labing bagong brand ambassador sa sikat nga OB-Benz Big Shop nga Purpuliam, ang inilang social media influencer o vlogger nga si Ricmar Q. Atis o mas nailhan sa iyang online persona nga page nga Ricmar. Ang mahinungdanong padagtigom o opisyal nga contract signing gipahigayon sa mabulokong Purple House sulod sa Sinso Global Gardens, Huyuhoy, Tangub City. Personal nga nitambong aron sa pag-abi-abi sa bagong sakop sa pamilya ang CEO Purple Yam nga si Jolito Tito Oyos Mendoza. Puno sa paglaom ang kadagkuan sa kampanya nga pinaagi sa dakong impluensya o positibong reputasyon ni Ricmar sa kalibutan sa digital media, mas mapaligon pa ang tatak sa Purpuliam. Tumong sa maong kolaborasyon nga makabot ang mas lapad nga merkado. Ilabi na ang mga kabatanunan o ang aktibong komunidad sa online platforms. Dako usab ang pasalamat nga gipaabot ni Ricmar sa pagsalig nga gitugyan kaniya sa maong establishmento. Isip usa ka garbo sa lokal nga komunidad, nisaad ang vlogger nga iyang gamiton ang iyang talento o abilidad sa pagmugna og mga dekalidad nga sulod sa content aron mas mapalambo pa ang maong brand. Kini nga lakang nagmatuod sa padayong paglambo sa Purpuliam, dili lang sa lamiyang produkto, kundi lakip na sa estrategikong paggamit sa modernong teknolohiya o social media personalities sa pagpalapad sa ilang negosyo. One TV News Break. Samtang educational assistance sa mga OPOP beneficiary alang sa second semester sa 2026, gi-release na.
Balampusong gipahigayon ang orientation o pagapod-apod sa allowance alang sa 526 ka mga scholars sa One Family, One Professional o POP Scholarship Program niadtong Huwebes, Marso 5 diha sa City Gymnasium. Ubos sa inisyatiba nila ni Governor Henry S. Waminal, kinsa nakigalayon sa mga kongresista nga sila si Kong Ando Waminal, Kong Indy Waminal o Kong Jason Almonte sa 1st District og lokal nga pangagamhanan sa Osamis pinagi kang Mayor Sam Norman G. Puentes. Ang maong programa nagtinguha nga makatapos og labing minus usa ka profesional sa matag pamilya sa tibuok probinsya. Sa kasamtangan, mikabat sa 1,800 ka mga estudyante ang nakapahimo sa maong scholarship. Din ang matag usa makadawat og 5,000 pesos. Matag bulan o kinatibuk ang 25,000 pesos matag semestre. Ang maong kantidad gitagana alang sa ilang tuition fees, plite, board and lodging o guban pang mga galastuhanan sa tunghaan. Pinaagi niini nga programa gilauman nga mas mapalig-on ang kahimtang sa ekonomiya sa mga pamilyang misamisnon og mahatagan og hayag nga kaugmaon ang mga kabatan-onan pinaagi sa maong programa. Kamo, kami po, malipay po nga, na-graduate sa mga atong programa nga One Family, One Professional. Kay prior po din sa atong Governor Henry S. Waminal Sr. o sa atong Congressman Ando Waminal, sa atong party list, Congressman Indy Waminal o atong City Mayor Attorney Sam Puentes nga nainahuman sa atong programa. So, ayaw niyo, sige. Ang mura na hangin. Nga malipay ni graduate mo, then maka-start mo panginabuhin, magpaimilyado pa mo, o magkaugalingon pa mong negosyo, at least naamoy knowledge na nakuha. One TV Newsbreak. Mga barangay ug household sa Osamis nga mituman sa hapag contest gipasidunggan. Malampusong gipahigayon sa kagamanang lokal sa Osamis ang awarding ceremony alang sa hapag sa barangay o garden of Go, Grow and Glow contest niadtong Marso 10, 2026. Din gihatagan og pasidungog ang mga barangay nga nagpakita og kadasig sa pag-ugmad sa ilang mga communal gardens. Ang maong tigi nga gisalmutan sa 47 ka mga barangay sa Dakbayan nagtumong sa pagdasig sa pagpananom o nagkariyang mga utanon sama sa talong, okra, pitsay, kangkong, kamunggay o uban pang mga tamnunon. Aron masiguro ang seguridad sa pagkaon diha sa level sa komunidad. Human sa makuting ebaluasyon, gideklarar nga kampyon ang barangay Sangay Jot ubos sa pagpanguna ni punong barangay Jumar E. Kolkol kinsa nakadawat sa premyo nga 30,000 pesos. Misunod nini isip second prize winner ang barangay Mulikay ni punong barangay Sali Kalahat nga nakakuha og 25,000 pesos. Samtang ang third prize og 20,000 pesos naangkon sa barangay Trigos ubos ni punong barangay Roger C. Abes. Sa iyang mensahe ni padayag og dakong garbo si Vice Mayor Bebederi alang sa sangguniang panlungsod. Iyang gidayeg ang mga opisyal sa barangay sa ilang aktibong partisipasyon og epektibong pagpangulo nga maoy yawi sa kalampusan sa programa. Inabagan ni DILG Officer Mr. Idsel Bedra. Sa ngalan ni City Mayor Sam Norman G. Puentes, dako ang among pasalamat sa kooperasyon sa 47 ka barangay. Kini nga kalampusan bunga sa panaghiusa sa mga barangay captains o sa suporta sa LGU Osamis. Obo sa supervision sa City Nutrition Office, pinagi ni Miss Lilith Nabaris, matod ni Neri. Ang maong inisyatiba gisuportan usab sa ligon nga liderato sa 3 pillars sa lalawigan sila si Governor Henry S. Waminal,
Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal kauban ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Isip kabahin sa ilang hiniusang tinguha alang sa mas himsog o produktibong usamisnon. So, allow me on behalf of the member of this assembly to congratulate our barangay officials, the Pangasas ng Barangay Kapitan, na nag-spearhead yung mga programa. Like what I said earlier, this is one of the most laudable program of our city government. They are all conscientious in all of the programs supporting the programs of the city government. Inspired with the three pillars of Misamis Occidental, the Honorable Governor, the Honorable Congressman Indy Waminal, and our another party list Congressman Indy Waminal. Again, sa tanang 51 barangays, salamat kayo. Congratulations! I'm so proud because as your DILG, ang atong department nagpadala o memorandum circular, memorandum circular 2023-001 on the implementation of APA, kanilang pagtanim ng kulay at butas to, ang purpose is to ensure food security. Nakita, kinako ang inyong panikamot, mga honorables. Tanong mo para sa inyong barangay, inyong ibaligya, inyong ipanghatag, para na yung food security. Karon, panahon na, yung itanong gasolina o diesel. One TV Newsbreak. Alang sa dugang informasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV Channel 16, ang 1TV News Channel Misamis Occidental. Mao kadto ang hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sama nining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok Uno, San Roque, Uzamis City. Max Ritz Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Junior General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Savor, Soy Sauce, Cayenne Vinegar, and Banana Ketchup. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanyo, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Ando Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa tibok puwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga lagad Johnny Tommy ang muingon. Kung matarong ang nangulo,
magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang gitawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.